Kabanata 2281. Nagtipon ang ilang matatanda sa tuktok ng bundok sa di kalayuan. Kabilang sa kanila ang guro ni James, si Yon, at ang guro ni Hayden na si Jeffrey. Napatingin si Lettery kay Yon sa tabi niya at mahinahong sabi, "Elder Yon, ito ba ang iyong bagong disipulo?" Medyo mayabang ang itsura niya. Iniisip na kaya niyang kumuha ng 3 galaw kay Hayden. Ngumiti si Yon nang mapanukso, nagtiwala siya kay Jans pagkatapos inumin ni James ang Helios Pill. Ang kanyang pisikal na lakas ay bumuti ng husto. Bukod dito, nilinang din ni James ang Pagoda of Flames ng Ancient Clan sa loob ng kalahating taon. Sa totoo lang, hindi talaga alam ni Yon ang eksaktong lakas ni James mula sa kanyang obserbasyon. Ang pisikal na lakas ni James ay nasa Immortal Ascension's 5th tier. Kaya hindi siya mahihirapang makayanan ang 3 galaw mula kay Hayden. Bagaman bata pa si James, malaki ang potensyal niya. Siya ang potensyal sa lahat ng mga bagong recruit na disipulo. Naniniwala ako na magiging maganda siya sa Grand Tournament. Baka makapasok pa siya sa top 10. Si Yon ay optimistic kay James. Haha, tumawa si Jeffrey. May tiwala si Yon kay James. Pero may tiwala din si Jeffrey kay Hayden. Paano kung tumaya tayo? Nakangiting sabi ni Jeffrey. Pumayag naman si Yon. Oo naman. Ano ang postahan natin? Sabi ni Jeffrey. Pupuste tayo kung kakayanin ni James ang 3 galaw ni Hayden. Kung magtagumpay siya at makakatayo pa siya, talo ako. Ito ay hindi siya maaaring tumayo at ganap na loses combat power. Pagkatapos ay matalo ka, dahil naglalaro lang tayo. Paano kung ang talunan ay sasample ng 3 beses? Nang marinig ito, napaawang ang bibig ni Yon. Alam ni Yon na si Jeffrey ay hindi nasiyahan sa kanya mula pa noong unang, ngunit hindi niya inaasahan na magmumungkahi siya ng ganoong taya. Bagamat may tiwala siya, ang kalaban ni James ay ang inner disciple ni Jeffrey, si Hayden, na 100 taon na sa Welcan Academy. Si Hayden ay napakalakas. Sa sandaling iyon, bahagya siyang nag-alinlangan na tanggapin ang taya. Kailangan niyang sampelan ang sarili kung tatanggapin niya ang taya at matalo. Na nakakahiya namang sabi ni Jeffrey sabay ngiti. Ano ba? Natatakot ka ba? Well, it's only reasonable for you to be, since James would never be able to withstand 3 moves from Hayden. Sige, gawin natin. Nagnganga ang ngipin ni Yon at tinanggap ang taya. Naniwala siya kay James. Dahil naglakas loob na pumayag si James. Tiyak na nagkaroon siya ng kumpiyansa na manalo. Ngumiti ang ibang matatanda at hindi pa nagsasalita. Sa paanan ng bundok ng United Alliance, ang mga nanunood na disipulo ay umatras at naglinis ng isang bukas na espasyo. Ang napakalakas na enerhiya ay lumabas mula sa katawan ni Hayden. At ito ay bumubuo ng magnetic field. Lahat ng tao sa lugar ay nakaramdam ng pressure na dumarating sa kanila. Samantala, si James ay nasa gitna ng magnetic field. Siya ay nakatayong nakaugat sa lupa, tulad ng isang hindi gumagalaw na bundok. Ayokong sabihin mong binubuli kita, Hayden. Kailangan kong makatiis ng 3 galaw mula sa iyo. Tama, tatayo lang ako dito, at pwede mo na akong atakihin. Sige. Strike. Nang marinig ang sinabi ni James, nagulat ang mga manunood. Si James siguro galit. Hindi lang siya galit. Ang yabang niya. Kahit na ang isang powerhouse na kapareho ng ranggo ni Hayden ay hindi maglalakas loob na gumawa ng ganoong pagmamataas. Pero, sabi niya mananatili siya sa pwesto para salakayin siya ni Hayden. Talagang may death wish siya. Naramdaman ng lahat na nililigawan lang ni James si kamatayan. Magiging himala na kung makatiis siya ng 3 galaw mula kay Hayden. Pero gusto rin niyang tumayo sa pwesto. Siguradong hinihiling niya ito. Haha, dahil gusto mong mamatay. Tutuparin ko ang hiling mo. Tumawa ng malakas si Hayden. Itinulak niya ang kanyang palad pasulong.
At malakas na enerhiya ang natipon sa kanyang kamay. Humakbang siya pasulong. Lumitaw sa harapan ni James. Pagkatapos, tumama ang palad niya sa katawan ni James. Naramdaman ni James ang isang malakas na puwersa na tumatagos sa kanyang katawan. Na nagpamanhid sa kanya. Bukod doon, maayos na ang pakiramdam niya. Hindi man lang siya umatras kahit isang hakbang. Tinapik-tapik ni James ang kanyang dibdib kung saan siya nataman. Pagkatapos ay mahinahong sinabi, "Iyan na lang ba ang mayroon ka?" Nagulat si Hayden. Bahagya siyang nag-alala na talagang patayin si James at hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang pag-atake ay naglalaman lamang ng kalahati ng kanyang lakas. Ngunit hindi niya inaasahan na si James ay hindi nasaktan. Kabanata 2282. Nagdilim ang mukha ni Hayden. Minamaliit kita. Ngayon lang. Kalahati lang ng lakas ko ang ginamit ko. Gagamitin ko ang 80% ng aking lakas sa susunod na pag-atake. Marami kaming nanunood. Kung mamatay ka, hindi ko kasalanan. Ngumiti ng mahina si James. Ang kanyang pisikal na lakas ay nasa gitnang bahagi na ng ikawalong hagdan ng Immortal Ascension. Hindi magiging problema para sa kanya ang makatiis ng 3 suntok mula sa isang tao sa ikawalong hagdan ng Immortal Ascension. Bamuka ang bibig ni James at sinabing, "Cut the creepy. Sige at mag-strike." Pinakilos ni Hayden ang kanyang lakas. Sa pagkakataong ito, 80% ng kanyang lakas ang ginamit niya. Kanyang katawan, kumandat at humarap kay James at umatake. Ang 80% lakas ng isang powerhouse sa Immortal Ascension's 8th tier ay nakakatakot. Bahagyang napaatras ng puwersa si James. At umikot ang kanyang blood energy. Hindi napigilan ni James ang isang subo ng dugo. Ganoon siya kalakas. Natiis niya. Nagsuka lang siya ng dugo. Baliw ba itong si James? Akala ko tiyak na mamamatay si James pagkatapos ng suntok na ito. Gayunpaman, napaatras lang siya ng bahagya at nagsuka ng kaunting dugo. Nagulat ang mga taong nanunood ng laban. Sa bundok sa di kalayuan. Hindi napigilan ni Yon ang paghaplos sa kanyang puting balbas at pagtawa nang makita ang eksena. Muling bumuti ang pisikal na lakas ni James. Sa kanyang kasalukuyang pisikal na lakas, tiyak na makakamit niya ang magagandang resulta sa Grand Tournament. Baka makapasok pa siya sa top 10. Sa pag-iisip ng posibilidad, unti-unting lumakas ang tawa ni Yon. Si Jeffrey naman ay malungkot na ekspresyon. Sa sandaling iyon, palihim niyang ikinonekta si Hayden, na nasa paanan ng bundok. Huwag kang magpapakita ng anumang awat sa susunod na pag-atake. Patayin siya. Hindi inaasahan ni Hayden na kaya ni James na tiisin ang 80% ng kanyang lakas. Matapos marinig ang telepatikong mensahe mula sa kanyang guro, sinabi niya, "Talagang minamaliit kita. Hindi ako magpipigil sa susunod na pag-atake. Maaari mo pa ring aminin ang pagkatalo ngayon. Gayunpaman, kailangan mong lumuhad sa loob ng 3 araw sa paanan ng bundok ng base ng United Alliance. Gayunpaman, ito ay mas mabuti kaysa mamatay." Bahagyang ngumiti si James at sinabing, "Make your move." Ang kanyang enerhiya ng dugo ay umikot mula sa puwersa. Kaya pinakilos niya ang ilan sa kanyang tunay na enerhiya at pinakalma ito. Pagkatapos, nagpatuloy siyang nakatayo sa pwesto nang hindi gumagalaw. "Dahil gusto mo nang mamatay, tutuparin ko ang hiling mo." Itinaas ni Hayden ang kanyang kamay at inipon ang lahat ng kanyang true energy sa kanyang palad. Isang nakasisilaw na gintong enerhiya ang natipon sa kanyang kamay. Nagniningning na parang araw, makapangyarihang enerhiya ang naipon sa kanyang palad. Mamatay. Matapos umungol si Hayden, humarap siya kay James at itinulak ang palad niya. Dahil sa lakas, hubog ng katawan ni James. Kaya lumipad siya sa malayo. Si James ay malamang na hindi pupunta sa oras na ito.
Isang powerhouse sa 8th stair ng Immortal Ascension ang sumalakay ng buong lakas. Imposibleng makayanan ni James. Nakakapasok lang sa Welcan Academy. Ang pag-atakeng ganyan. Napapikit ang lahat. Hindi nila matiis na makita ang malagim na pagkamatay ni James. Nang makitang nalilito si James, sumigaw si Melanie, "James!" Matapos matamba si James daan-daang metro ang layo. Bumagsak ang kanyang katawan, at bumagsak siya sa lupa. Boom! Paglapag ni James, may lumitaw na bitik sa lupa. Hindi napigilan ang pagkabigla. Niluwan ni James ang isang malaking subo ng dugo. Sa sandaling iyon, nakikita na trauma ang kanyang katawan sa lakas. Gayunpaman, ang mga pinsala ay hindi malubha. Pinunasan niya ang dugo sa labi niya at naglakad papunta kay Hayden. Lahat ng nanunood ay natigilan. Kabanata 2283. Nagulat ang lahat. Si Hayden ay isang senior sa Welcan Academy, ang deputy leader ng United Alliance, at isang powerhouse sa Immortal Ascension's 8th stair. Buong lakas siyang umatake at ipinatong ang tatlong palad kay James. Ngunit nakabangon pa rin si James at naglakad papunta kay Hayden. Anong background ni James? Paano siya napakalakas? Hindi ba sabi-sabi na ang mga disipulong na-recruit sa ating akademya sa pagkakataong ito ay mga tira? Narinig kong pinili ng Divinity Sect ang mga makapangyarihan. Kaya, gaano kalakas si James? Nanlaki ang mata ng lahat sa gulat. Parehong nagulat si Quintina sa eksena. Akala niya ay hindi kakayanin ni James ang tatlong galaw ni Hayden. Gayunpaman, pinatunayan niyang mali siya. Huff! Huminga siya ng malalim. Bakla ba ang batang ito? O itinatago ba niya ang kanyang lakas mula pa noong una? Haha! Sa malayong bundok. Hindi napigilan ni Yon ang pagtawa ng malakas matapos mapanood ang laban. Ipinagmamalaki siya ni James at hindi siya binaygo. Sulit na dalhin siya sa pamilyang Landolf at sa Ancient Clan. Nakangiting tumingin siya kay Jeffrey. Nang mga sandaling iyon ay malungkot ang mukha ni Jeffrey at pumipihit sa galit. Malamig siyang ngumuso. Ibinaba ang manggas. At tumalikod para umalis. Sumigaw si Yon, "Natalo ka, Elder Wahid. Hindi mo pa sinasampal ang sarili mo." Biglang huminto si Jeffrey at muntik ng matamba. Gayunpaman, hindi siya lumingon at umalis. Napatingin ang ibang matatanda kay Yon. "Kuya Yon, napakalihim mo. Nag-recruit ka ng napakalakas na alagad ngunit hindi mo sinabi sa amin ang tungkol dito. Palihim mong ni-recruit siya at tumahimik tungkol sa kanya. Alam ko naman di ba? Unfair yon sa ibang matatanda. Sa tingin ko, si James ang dapat pumili ng kanyang guro. Maraming tao ang naiinggit. Makapangyarihan si James. Napaka-impressed na niya pagkatapos pa lang niyang pumasok sa Welcan Academy. Sa loob ng ilang taon, magiging hindi kapani-paniwala siya. Hinaplos ni Yon ang kanyang puting balbas at nakangiting sumagot. Hindi nagsagawa ng kompetisyon ang punong guro sa main hall. Hindi ko kasalanan. Sa sandaling iyon, sa paanan ng bundok ng base ng United Alliance, dumilim ang mukha ni Hayden. Hindi niya inaasahan na nasugatan lang si James na gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake. Bukod dito, si James ay tila hindi nagtamo ng anumang matinding pinsala. Ibig sabihin, madali siyang matatalo ni James kung talagang mag-aaway sila. Lumapit si James kay Hayden at nakangiting sinabi, "Natalo ka, Mr. Hayden." Ako, bamuka ang labi ni Hayden ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang dumaan. Nahinayla si Yitzchok sa kanya. Mr. Hayden, iligtas mo ako." Napasigaw si Yitzchok sa takot. Casual na inihagis siya ni James sa sahig. Nabali ang paa ni Yitzchok. At wala siyang panahon para gamutin ito. Kaya hindi pa rin siya makakatayo. "Ibigay mo."
Ibinaba ni James ang ulo at tumingin kay Hitchcock. Sa nakakatakot na ekspresyon, sinabi ni Hitchcock, "Kipino ko na sila." Ano? Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni James. Itinaas niya ang paa niya at tinapakan ang kabilang paa ni Hitchcock. "Arg!" Sigaw ulit ni Hitchcock. Masiglang pinanood ni Hayden ang eksena. Gusto niyang humakbang pasulong at makialam ngunit wala siyang mahanap na dahilan para gawin iyon dahil natalo na siya. Iniwan ni James si Hitchcock sa lupa. Tumingin kay Hayden na nakatayo sa malapit. At sinabing, "Mr. Hayden, ikaw naman ang humingi ng tawad." Natalo si Hayden. Kaya wala siyang masabi. Sorry. Nahihirapan siyang humingi ng tawad. Kabanata 2284. Sa pagmamasid ng lahat, si Hayden ay lubos na napahiya matapos humingi ng tawad. Mabilis siyang tumalikod at umalis. Hindi na nakikialam kay Hitchcock. Natupad din ang layunin ni James. Naglakad siya papunta kay Melanie at nakangiting sinabi, "Sige, naayos na ang lahat. Fair na, nasaktan ka James." Nag-aalala ang ekspresyon ni Melanie. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, "It's no big deal." Lumapit din si Quintina at tinignan si James. Nakita niya siya sa isang bagong liwanag. "Mabuti naman, James. Kaya, itinatago mo ang iyong tunay na lakas. At dito ako nag-aalala tungkol sa iyo." Maraming tao ang nanunood sa kanila. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, nagkagulo ang mga manunood. Naramdaman ni Quintina na parang may nasabi siyang hindi nararapat at agad na sinabing, "Dahil ayos ka lang, aalis muna ako." Pagkatapos niyang magsalita ay nagmamadali siyang umalis. Magkakilala sila. Mukhang matagal nang kilala ng ating Diyosa na si Quintina si James. Oo, mukhang close na close sila. Pinag-usapan sila ng maraming tao. Samantala, mabilis na hinayla ni James si Melanie palayo sa bundok ng United Alliance at bumalik sa tinutuluyan ni Melanie. Pagkabalik sa kanyang tinutuluyan, tumingin si Melanie kay James na nakadilat ang mga mata. With a faint smile, she said, "James, hindi ko ine-expect na naging ganito ka-strong sa kalahating taon lang. Nakatiis ka pa ng 3 suntok ni Hayden." Si Hayden ay nasa ika-8 hagdan ng Immortal Ascension. Pagkatapos ng laban na ito, magiging bituin ka sa Welcome Academy. Ngumiti ng mahina si James. Inilabas niya ang Energy Enhancement Elixir na nakuha niya kay Yoon at iniabot kay Melanie. At sinabing, "Ito ay isang Energy Enhancement Elixir na ibinigay sa akin ni Sir Yoon. Hindi ito kapaki-pakinabang sa akin. Kaya maaari mong makuha ito." Ha! Nang marinig na ito ay isang Energy Enhancement Elixir. Nagulat si Melanie. Tinanggihan niya ito, na nagsasabing, hindi ko ito matatanggap. Napakahalaga para tanggapin ko. James. Pilit itong isinuot ni James sa mga kamay ni Melanie. Kahit nasa Welcome Academy ka, ito pa rin ang lugar kung saan susupilan ng malakas ang mahina. Kung ayaw mong mabuli, kailangan mong magsanay ng mabuti at pagbutihin ang iyong lakas. Salamat, James. Same time na ipinahayag ni Melanie ang kanyang pasasalamat. Ngumiti si James at sinabing, "Balik muna ako. Nakatira ako sa bundok ni Sir Yoon. Hindi dito. Maaari kang pumunta doon upang hanapin ako kung kailangan mo ako para sa anumang bagay." "Ma'am." Tumango si Melanie. Hindi na nagtagal si James. Tumayo siya at umalis sa tinutuluyan ni Melanie. Pagkaalis niya, mahigpit na kinuyam ni Melanie ang elixir sa kanyang kamay. At ang kanyang magandang mukha ay may bakas ng kalungkutan na. Napakalakas ni James ngayon. Kahit marami pa akong elixir, hindi ko na siya makakasabay. Siya at ako ay nakatakdang maging mga tao mula sa dalawang magkaibang mundo. Hindi magtatagal para maging siya ang pinakanakasisilaw na tao sa sinaunang realm. At ako, ano ako?
Ako ang pinakamagandang babae sa Kine Allen City. Gayunpaman, ang aking kagandahan ay hindi pupunta sa akin saan man sa Welcome Academy. Higit na mas magaling si Quintina kaysa sa akin sa bawat aspeto. Bulong ni Melanie sa sarili. Bumalik si James sa bundok ni Yon. Nang makarating siya, nagpakita si Yon. Magalang na tumawag si James. Sir, nakangiting sabi ni Yon. Hindi ko inasahan ang iyong pisikal na lakas ay bumuti ng gusto pagkatapos pumasok sa Pagoda of Flames ng Ancient Clan. Nagawa mo pang kumuha ng 3 hit mula kay Hayden. Sa iyong kasalukuyang pisikal na lakas. Ito ay isang piraso ng cake para sa iyo upang makuha ang magagandang resulta sa Grand Tournament. Napangiti si James. Nga pala, ano ang iyong kasalukuyang cultivation rank? Tanong ni Yon. Sumagot si James ng totoo. Nasa 2nd hagdan lang ako ng Immortal Ascension. Nasa 2nd stair ka lang ng Immortal Ascension. Nang marinig ito, nakita ni Yon ang pagkadismaya. Pagkatapos, ngumiti siya ng mapait at sinabing, ang 2nd hagdan ng Immortal Ascension ay isang napakabilis na pagpapabuti. Nalampasan mo pa ang mga kababalaghan. Gayunpaman, nang makita kang kumuha ng 3 hit mula kay Hayden, inaasahan kong naabot mo ang isang mas mataas na ranggo. Nakangiting sabi ni James, may ilang buwan pa bago ang Grand Tournament. Sa ilang buwang ito, tiyak na mararating ko ang 5th hagdan ng Immortal Ascension. Puno siya ng kumpiyansa. Kabanata 2285. Nagulat si Yon. Balak ni James na itaas ang kanyang ranggo sa 5th hagdan ng Immortal Ascension. Binalak niyang masira ang isang ranggo sa isang buwan. Sino sa mundo ang maglalakas loob na mag-angkin ng ganoong bagay? Hindi naging madali ang pagtaas ng sub-rank. Kahit na ang isang kababalaghan na may sapat na hitsura ay mangangailangan ng higit sa kalahating taon upang isulong ang isang sub-rango. Kung walang sapat na pagkasunod, ang pagbagsak sa isang rango ay aabutin ng mga dekada o siglo. Gayunpaman, sinabi ni James na tataas niya ang kanyang rango ng isang sub-rank bawat buwan. Hindi alam ni Yon ang sasabihin. Kaya nag-thumbs up na lang siya. Kahanga-hanga ka James. Ang reputasyon ko ay nakasalalay sa iyo. Kung mananalo ka sa unang pwesto sa kapaligiran, ipagmamalaki ako at ang Welcome Academy. Ngumiti ng mahina si James. Dahil nasa kanya ang Celestial Abode, hindi magiging mahirap na sumulong sa 5th stair ng Immortal Ascension sa loob ng 3 buwan. Sumunod, inayos ni Yon na pansamantalang manatili si James sa isang malayang bakuran sa likod ng bundok. Ito ay isang ipinagbabawal sa lugar, at walang sinuman sa kanyang mga alagad ang maaaring lumabag. Pagkatapos ng ilang bilin ni Yon, umalis na siya. Pagkatapos, bumalik si James sa kanyang silid sa looban. Sa isang pag-iisip, pumasok siya sa Celestial Abode. Ang tirahan ay lumiit at naging isang bagay na kasing laki ng butil. Nakatagos sa lupa, sa loob ng Celestial Abode. Nag-usap sina Henry, the Blythe King, at Delaney sa looban ng City Lord's Mansion. Dahil nagsasanay sila sa loob ng Celestial Abode, hindi sila makakapunta sa labas ng mundo. Kaya, maaari lamang silang magtipon at mag-inuman ng kaunti kapag wala silang magawa. Lumapit si James sa kanila. Tumayo silang tatlo at sabay na bumati. James! Lumapit si James. Umupo, at nakangiting sinabi, "Not bad. Mukhang nagkakasiyahan kayong tatlo." Nakangiting sagot ni Henry. "Ninas kami sa pagsasanay at umalis sa time chamber para magtipon dito sandali." Tanong ni James, "Kamusta ang training?" Napangiti si Henry at sinabing, "Sa panahon na ito sa time chamber, narating ko na ang Immortal Ascension." Nang marinig ito, binigyan ni James ng thumbs up si Henry. "Kahanga-hanga, nasa 2nd hagdan lang ako ng Immortal Ascension. At nakapasok ka na rin sa Immortal Ascension. Pagbalik mo sa Earth,
Siguradong mas malakas ka sa akin. Pagkatapos niyang magsalita ay bumaling siya kay Delaney. Si Delaney ay isang henyo at may mas malaking potensyal kaysa kay Henry. Bago makapagsalita si Delaney, sinabi ni Henry, mas makapangyarihan si Delaney ngayon. Ngayon siya ay nasa 5th stair ng Immortal Ascension. Kung maglilinang pa siya ng kaunti, walang alinlangan na papasok siya sa mage rank. Ganyan kalakas. Nanlaki ang mata ni James sa gulat. Si Delaney ay nasa 5th stair ng Immortal Ascension. Mabilis na bumuti ang kanyang lakas. Nakangiting sabi ni Delaney, sa napakagandang lugar tulad ng Time Chamber, ang pag-abot sa Immortal Ascension's 5th stair ay hindi sapat. Ano ang tungkol sa iyo? Blythe King. Tumingin si James sa Blythe King. Walang magawang umiling ang Blythe King at sinabing, malayo pa rin ako, kahit na nag-training ako sa Time Chamber. Medyo mabagal ang improvement ko. Nasa 3rd layer lang ako ng Herculean. Maganda iyon. Nakangiting sabi ni James. Pagbalik ko sa Earth, dapat na mas lumakas din ang 400,000 sundalo. Sila ang magiging trump card natin para mabuhay sa Earth at sirain ang Elder ng Divinity Sect. Si Yvonne. Gusto talaga ni James na bumalik sa Earth. Gayunpaman, hindi pa siya sapat na malakas. Ang Divinity Sect ay isa pa ring makapangyarihang puwersa sa sinaunang kaharian. Bilang isang elder sa Divinity Sect, malamang na nalampasan ni Yvonne ang mage rank at naabot na niya ang tribulation rank. Kabanata 2286. Hindi pa rin niya kayang tumayo laban sa isang napakalakas. Gayunpaman, inaabangan niya ang ikalawang probidensya na litaw sa Earth. Ang unang kalamidad ay isang natural na kalamidad. Matapos lumitaw ang unang providence, nakuha ni James ang 108 Infinity Steles. Ano kaya ang ikalawang kalamidad at ikalawang providence? Bahagyang inaabangan ni James ang ikalawang kalamidad ngunit nag-aalala rin tungkol dito. Inaasahan din niya na ang ikalawang kalamidad ay hindi mangyayari sa lalong madaling panahon ngunit maghintay hanggang sa siya ay bumalik sa Earth. Siya ay magkakaroon ng walang kapantay na lakas sa oras na siya ay bumalik sa Earth at maaaring makipagkumpetensya sa mga magsasaka mula sa 3,000 mundo sa ikalawang providence. Sa sandaling iyon, maraming ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Huminga ng malalim si James at inalis ang malikot na iniisip. Nagtanong si Henry, nagpunta ka ba sa Celestial Abode para magtanim? Tumango si James at sumagot, yeah, isang tournament ang nagaganap sa Ancient Realm sa loob ng 3 buwan. Ito ay isang engranding kaganapan para sa mga batang prodigy. Kung ako ay nasa top 10, maaari akong pumasok sa Dragon's Abyss at mabunyagan ng mga kapangyarihan mula sa Primordial Age. Ito ay isang magandang pagkakataon upang gawin ang aking lakas. Kaya hindi ko nais na palampasin ito. Nilingan niya sina Delaney at Henry. At sinabing, magiging pagkakataon din ito para sa inyong dalawa. Bumalik sa pagsasanay at pagbutihin ang iyong sarili sa susunod na 3 buwan. Ayon sa aking natutunan, ang mga nakarating sa 8th stair ng Immortal Ascension ay tiyak na makakasama sa top 10 nanograms Grand Tournament. Nang marinig ito, excited na sinabi ni Henry, may 3 buwan pa, sa loob ng Time Chamber. Marami pa tayong oras. Tiyak na mararating ko ang 8th stair ng Immortal Ascension sa panahong ito. Matagal na akong nanatili sa Celestial Abode at matagal na akong gustong lumabas. Ngumiti si Delaney at sinabing, kailangan ko ring magtanim ng husto. Well, enough talking. Bumalik tayo sa Time Chamber. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ni James sa kanila, tumalikod na siya para umalis. Bagamat siya ang may-ari ng Celestial Abode, hindi niya alam ang marami sa mga tungkulin nito. Hindi man lang siya makapasok sa Time Chamber nang walang tulong ni Sophie. Saktong papaalis na siya sa City Lord's Mansion. Ipinakita si Sophie,
Gaya ng dati, nakasuot siya ng walang batik na puting damit. Flawless at maganda ang mukha niya. Binati niya ito. Nandito ka na. Tumango si James at sinabing, Ma'am, dumating ako upang magtanim sa Celestial Abode sa loob ng ilang buwan. Dalhin mo ako sa time chamber. Sige, alis na tayo. Dinala ni Sophie si James sa time chamber. Pagkarating sa looban kung saan matatagpuan ang kamera ng oras. Nakita ni James ang hindi mabilang na mga sundalo na seryosong naglilinang. Iniulat ni Sophie, sa panahong ito, ang 400,000 sundalo ay naglilinang sa time chamber sa kanilang mga batch. Kung dahil ang time chamber ay napakaliit at hindi kayang tumanggap ng napakaraming tao. Ang lakas ng mga sundalong ito ay lalong bumuti tanghali pa. Hindi rin nagmamadali si James. Walang nagmamadali. Maaari tayong maglaan ng oras. Sa sapat na panahon. Sigurado akong ang mga sundalong ito ay tiyak na magiging haligi ng daigdig. Ituloy mo ang iyong paglilinaw. Hindi ako mananatili para istorbohin ka. Hindi nagtagal si Sophie at tumalikod na para umalis. Pumasok si James sa time chamber. Ang 100 o higit pang mga sundalo sa loob ng kamera ng oras ay tumigil sa kanilang pagtatanim at binati si James. Binati naman sila ni James. Magpatuloy sa iyong paglilinaw. Nakahanap siya ng bakanteng sulok para maupo at kinuha ang ancient blood na ibinigay sa kanya ni Farley. Ang pinuno ng ancient clan. Sinabi ni Farley na ang dugo ay sapat na para sa kanya upang gawin ang ilang mga sub-rango. Binuksan ni James ang bote at naramdaman ang purong enerhiya na nagmumula sa loob nito. Hindi niya ito inubos. Sa halip, hindi niya makuha at puno ng enerhiya sa loob ng blood essence. Nakaupo siya sa isang lotus na posisyon, at isang patak ng dugo ang lumutang sa kanyang harapan. Pagkatapos, nagkaroon ng malakas na enerhiya mula sa patak ng dugo. Hinigop ni James ang enerhiya at ginawang true energy ng kanyang sarili. Kabanata 2287. Ang sinaunang dugo ay ginawa ng isa sa mga ninuno ng ancient clan mula sa primordial age. Ginamit niya ang lahat ng kanyang true energy at sariwang dugo upang mapuno ang sinaunang dugo. Tulad ng inaasahan mula sa isang pambihirang gamot na pampalakas. Isang patak lang ay nagpapataas ng true energy ni James ng mabilis. Si James ay kasalukuyang nasa pangalawang hagdan ng Immortal Ascension at kinakailangan ng maraming true energy upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang pagsipsip ng Empyrean Spiritual Energy upang linangin ay tatagal ng 10 taon o mas matagal pa ang karaniwang tao. Gayunpaman, alam ni James ng 1 buwan sa tulong ng sinaunang dugo. Nagsimulang mag-focus si James sa paglilinaw sa loob ng time chamber. Ang kanyang true energy ay tumaas araw-araw. Lumipas ang 1 buwan sa isang kisap mata. Naabot na ni James ang rurok ng 2nd hagdan ng Immortal Ascension at malapit nang makapasok sa 3rd stair. Gayunpaman, alam niyang kaya pa niyang i-condense ang true essence niya. Kaya, sinimulan niyang i-condensed ang kanyang cultivation rank at true essence. Dahil marami siyang oras, tuloy-tuloy niyang kino-condense ang mga ito. Pina-condensed niya ang kanyang cultivation rank mula sa peak ng Immortal Ascension's 2nd stair pabalik sa middle phase. Pagkatapos, nagtanim siya hanggang sa muli niyang marating ang rurok. Inulit niya ang proseso ng ilang beses. Inabot siya ng mahigit 1 taon. Ito lamang ang oras na lumipas sa Celestial Abode's time chamber. Sa labas ng mundo, ilang araw lang ang lumipas. Pagkatapos niyang hindi na makondense ang true energy niya, pinili ni James na gumawa ng breakthrough. Ang kanyang katawan at true essence ay dumaan sa isa pang ebolusyon. Pagkatapos ng tagumpay na ito, ang kanyang pisikal na lakas ay umabot sa huling yugto ng 7th hagdan ng Immortal Ascension. Kapag naabot na ng kanyang cultivation rank ang 4th na hagdan ng Immortal Ascension,
Ang kanyang pisikal na lakas ay aabot sa 8th stair ng Immortal Ascension. Pagkatapos, madali siyang umasa sa kanyang walang kapantay na pisikal na lakas upang manalo sa unang pwesto sa kapaligiran. Matapos magtanim ng napakatagal, isang patak lang ng sinaunang dugo ang ginamit niya. Marami pa siyang sinaunang dugo. Nagpatuloy si James sa practice. Ang mga araw ng paglilinang ay medyo mapurol. Gayunpaman, gustong-gusto ni James na makakuha ng malaking lakas dahil iniisip niya. Naghihintay sa kanya ang kanyang asawa at anak na babae sa Earth. Nagsumikap siya upang linangin at pagbutihin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Noon lamang siya makakabalik sa Earth at talunin ang Elder ng Divinity Sect. Si Yuvon. Sa isang kisap mata, si James ay nilinang sa Celestial Abode's Time Chamber sa loob ng 1 taon. Sa kabuuan, nagpractice siya sa Time Chamber sa loob ng 2 taon. Naabot na niya ang ika-4 na hagdan ng Immortal Ascension. At ang kanyang pisikal na lakas ay nasa 8th stair na ng Immortal Ascension. Sa ganoong lakas, kahit na ang isang kalaban sa ika-8 hagdan ng Immortal Ascension ay maaaring hindi siya masaktan. Marami pang oras ang natitira. Noong una ay binalak ni James na lumabas para tingnan. Ngunit alam niyang iba ang lipas ng oras sa Time Chamber. Siya ay may higit sa sapat na oras. Bukod dito, marami pa siyang sinaunang dugo. Sa huli, nagpasya siyang ipagpatuloy ang paglilinaw. Hindi nagtagal, narating niya ang ika-5 hagdan ng Immortal Ascension. Ang kanyang pisikal na lakas ay umabot na sa gitnang bahagi ng ika-8 hagdan ng Immortal Ascension. Sa sandaling ito, sumulong siya mula sa ika-2 hagdan ng Immortal Ascension tungo sa 5th stair ng Immortal Ascension. Bagamat hindi siya nag-iisip sa kanyang pisikal na pagsasanay, ang kanyang pisikal na lakas ay bumuti rin ng 1 ranggo. 3 taon nang naglilinang si James sa Time Chamber, ngunit 12 ng araw lang ang lumipas sa labas. Naubos na niya ang sinaunang dugo at nagpasya na huminto sa paglilinaw. Umalis siya sa Time Chamber at bumalik sa Celestial Abode City Lord's Mansion. Pagdating niya sa City Lord's Mansion, isang maliit na ibon ang lumipad at damapo sa kanyang balikat. Huni sa kanya, Little Gorger, hinaplos ni James ang maliit na ibon at ngumiti. Kabanata 2288. Pagkaraan ng napakatagal na panahon. Hindi pa lumalaki ang Gorger. Eksaktong hitsura nito noong napisa. Lumapit si Sophie at nakangiting sabi, "Huwag mong maliitin, James. Kahit na mukhang cute, ang lakas nito ay hindi mas mababa sa iyo kapag nag-transform na ito." Gulat na tanong ni James. "Ganon ba kalakas?" "Siyempre," sabi ni Sophie, "maraming namumunga sa Celestial Abode. Sa ngayon, ang Gorger ay kumakain ng mga prutas na prutas. At dahil ang hinalinhan nito ay napakalakas, ang Gorger ay may malaking potensyal. Ang lakas nito ay mabilis na bubuti." "Mabuti." Hinimas-himas ni James ang Gorger at nakangiting sinabi, "Magtanim ng husto. Pagbalik ko sa Earth, sabay nating sisirain ang Elder ng Divinity Sect." Huni ng Gorger bilang tugon kay James. "Ms. Sophie, hindi na ako mananatili sa Celestial Abode. Aalis ako at titingin sa labas." Mahigit 10 araw nang nagbubulay-bilay si James sa pag-iisa. Kaya naman, hindi siya sigurado sa nangyayari sa labas. Hindi siya pwedeng mawala ng matagal. Pagkatapos niyang magpaalam kay Sophie ay umalis na siya. Nang muli siyang lumitaw, bumalik siya sa kanyang silid. Ang Celestial Abode ay lumaki at naging isang singsing na dumudulas pabalik sa daliri ni James. Naglakad si James papunta sa pinto. Binuksan ito, at lumabas ng kwarto. Umaga noon sa labas. Ang araw ay sumikat sa kanya, na nagpainit sa kanya at nakaka-relax. Nag-aalala si James na may darating na naghahanap sa kanya. Kaya bumalik siya sa labas upang tingnan. Matapos maglakad-lakad,
Wala siyang nakitang tao sa paligid ng bakuran. Maging si Yon ay hindi na matagpuan. Nakahinga siya ng maluwag nang walang makitang tao sa paligid. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silid at bumalik sa celestial abode. Nais niyang magnilay sa pag-iisa. Nang pumunta siya sa ancient clan, nakakuha siya ng maraming sword techniques. Gusto niyang intindihin ang mga ito at pagsamahin ang mga ito para makabuo ng isang galaw. Itinuro sa kanya ni Sophie na ang isang powerhouse ng Primordial Age ay pagsasama-sama ang lahat ng kanyang mga diskarte sa espada sa isang galaw. Ang mas maraming mga diskarte sa espada na maaari niyang pagsamahin. Mas malakas ang paggalaw na iyon. Pagkatapos bumalik sa Celestial Abode, tinulungan siya ni Sophie na bumalik sa Time Chamber. Maraming natutunan si James ng mga diskarte sa espada. Bagamat mahirap para sa kanya na intindihin ang lahat ng mga diskarte sa espada na nakuha niya mula sa mga Divine Sword ng Ancient Clan. Matututunan niya ang mga ito. Bukod dito, nagkaroon siya ng tulong ng isang napakalakas na tao. Si Sophie, hiniling niya kay Sophie na bigyan siya ng ilang mga payo. Sa tulong ni Sophie, nagsimulang matuto si James ng mga diskarte sa espada. Siya ay gumugol ng isa pang 10 taon sa paglinang ng mga diskarte sa espada. Matapos manatili sa Time Chamber sa loob ng 10 taon, natutunan niya ang lahat ng mga diskarte sa espada sa kanyang isipan. Ang susunod na hakbang ay upang pagsamahin ang mga diskarte sa espada sa isang galaw. Ang hakbang na ito ay mas mahirap. Nagsimulang mag-focus si James sa proseso. Paminsan-minsan, ibubuga niya ang kanyang espada. Minsan, nakaupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa upang magtanim. Unti-unti, naging mas mabilis ang pag-execute niya ng sword technique. Ang kanyang mga galaw ay naging mas malaki at kakaiba. Lumipas ang isa pang 10 taon sa isang kisap mata. 20 taon na ang lumipas mula nang mapunta si James sa Time Chamber. Isang araw sa labas ay 3 buwan sa Time Chamber. 20 taon na ang lumipas sa Time Chamber. Katumbas ng 2 buwan sa labas. Idagdag pa ang nakalipas na 10 araw na nasa Time Chamber siya dati. Halos araw na ng Grand Tournament ng Ancient Realm. Matapos ang 20 taon ng maingat na paglilinang. Bagaman hindi pa ganap na naisama ni James ang lahat ng mga diskarte sa espada sa isang galaw. Ang kanyang kasalukuyang pagka-espadahan ay halos malapit na sa pagiging perpekto. Malapit na ang oras. James, boses ni Sophie. Huminto si James sa paglilinaw. Tumayo, at sinabing, "Ma'am, since that's the case, lalabas muna ako." Umalis si James sa Celestial Abode. Bumalik ulit siya sa kwarto niya. Ang Celestial Abode ay nagbalik sa isang singsing. Isinuot iyon ni James at lumabas ng kwarto. Paglabas niya sa kanyang tinutuluyan. Nakita niya si Yon na nakaupo sa isang upuang bato sa bakuran. Gulat na lumapit si James at nagtanong, "Kailan ka dumating, sir?" Tumingin si Yon kay James at sinabing, "Ilang araw na akong nandito." Nang marinig ito, nagulat si James. Kabanata 2289. Ilang araw nang naghihintay si Yon. Pagpasok sa kwarto ay napansin niya sigurong nawawala si James at lumabas ng kwarto. Tumayo si James sa kinatatayuan. Hindi alam ang sasabihin. Gayunpaman, hindi nagtanong si Yon. Pumasok siya sa kwarto ni James para hanapin siya. Matapos hanapin ang bakuran at silid. Wala na si James. Bagamat hindi alam ni Yon kung saan nagpunta si James at kung paano siya biglang sumulpot. Hindi niya hinarap si James. Naiintindihan niya na ang bawat isa ay may kanya-kanyang sikreto. Hindi nakapagtataka na may sariling sikreto si James. Dinala ng ilan sa mga elder ng akademya ang kanilang mga disipulo sa Divinity Sect para lumahok sa Grand Tournament. Fair na, tumayo si Yon. Marami sa mga elder ng Welcan Academy ang nakaalis na kasama nila ang mga alagad.
Gayunpaman, nahuli ang dalawa dahil hinihintay ni Yoon si James. Okay, mahinang sabi ni James. Nagpatawag si Yoon ng mahiwagang kagamitan sa paglipad at sumakay sa isa sa mga ito. Tumalon din si James sa isang mahiwagang kagamitan sa paglipad. Ang Grand Tournament ay gaganapin at organisasyon ng Divinity Sect. Sinundan ni James si Yoon sa Divinity Sect. Ang kanilang paglalakbay sa Divinity Sect ay talagang mahaba. Gayunpaman, tumagal lamang ng 3 araw bago sila makarating sa paligid ng Divinity Sect gamit ang flying magic tool ni Yoon. Nakarating sila sa Divine City. Ang lungsod ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Divinity Sect at isa sa pinakamataas na lungsod sa sinaunang realm. Mayroong humigit kumulang 300 milyong permanenteng residente sa lungsod. Pumunta sila sa isang malaking inn sa lungsod na nabook ng Welcan Academy. Pagdating sa inn, si James ay inatasan ng isang hiwalay na silid. Samantala, pumunta si Yoon para makipagkita sa punong guro. Hindi naman nagtanong si James. Wala siyang kailangang gawin at kailangan lang niyang maghintay sa mga tagubilin ng Welcan Academy. Pinangunahan ng punong guro ng Welcan Academy ang mga disipulo palabas ng lungsod pagkaraan ng 3 araw. May isang bulubundukin sa labas ng lungsod. Ang bundok ay tinawag na Mount Divinity, na siyang base ng Divinity Sect. Mula sa malayo, mayroong hindi mabilang na matataas na bundok. Sa mga taluktok ng bundok, maraming makalumang gusali ang napapalibutan ng puting ambon, na ginagawa itong parang isang paraiso sa Earth. Yan ba ang base ng Divinity Sect? Tumingin si James sa mga bundok sa malayo, at nakikita ang kanyang puso. May mga hinaing siya sa elder ng Divinity Sect, si Yuvon. Magiging isang kalamidad kung si Yuvon, na nakapunta na sa Earth, ay bumalik sa Divinity Sect. Ito ay dapat na maayos. Si Yuvon ay isang elder na may malaking lakas. Mahirap para sa kanya na dumaan sa selyo, at kailangan niyang magbayad ng mabigat na halaga para makabalik. Kaya, malamang na hindi siya babalik ng ganoon kadali. Walang sinuman sa Divinity Sect ang makakakilala sa akin kung hindi siya babalik. Inaaliw ni James ang sarili sa kanyang puso. James! Isang magandang boses ang narinig mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at tinignan kung sino iyon. Lumapit sa kanya si Quintina na nakasuot ng asul na damit. Tumango si James at sinabing, "Ma'am, anong meron?" Tinanong ni Quintina, "Kumusta ang iyong pagmumuni-muni sa pag-iisa?" Nang marinig ito, mahinang ngumiti si James at sinabing, "Hindi dapat mahirap para sa akin na makapasok sa top 10 nanograms Grand Tournament na ito." Ganoon ba? Napatingin si Quintina kay James. Ayon sa impormasyong nakuha niya, maraming mahuhusay na tao ang lumahok sa Grand Tournament. Kahit na siya ay nag-aalala na hindi makapasok sa pag-iisip 10. Gayunpaman si James ay puno ng kumpiyansa. Gayunpaman, gumaan ang loob niya matapos maalala kung paano nakita si James ng 3 hit mula kay Hayden. Naisip niya, baka makapasok talaga siya sa top 10. Hindi sumagot si James sa tanong ni Quintina. Kabanata 2290. Tiwala si James sa kanyang lakas. Patuloy ang pagsulong ng kanilang partido. Hindi nagtagal, nasa Mount Divinity na sila. Sa paanan ng bundok, mayroong isang tapyas na bato na may taas na 100 metro. Matingkad na salita ang nakaukit sa stone tablet Divinity Sect. Maraming tao ang nakatayo sa labas ng gate ng Divinity Sect sa sandaling iyon. Siguradong mayabang ang Divinity Sect. Napakaraming tao ang ginagawa nilang naghihintay sa labas ng kanilang tarangkahan sa bundok. Si Jeffrey mula sa Welcan Academy ay hindi nasisiyahang tumingin. Sumang-ayon sa kanya ang ibang matatanda. "Tama, nakarating na kami, ngunit walang sinuman ang sumalubong sa amin." 1/3. Ang Divinity Sect ay tiyak na naging mas dominante nitong mga nakaraang taon. Sinabi ng punong guro ng Welcan Academy.
Huwag maiinip. Maghintay na lang tayo saglit. Inilibot ni James ang paligid. Mayroong hindi bababa sa 30,000 katao ang nagtipon sa lugar. Halos lahat sila ay matatanda kasama ang kanilang mga alagad. Bigla niyang naalala na hindi pala niya pinalabas sina Henry at Delaney. Inilibot niya ang paningin sa paligid at naglakad papunta sa isang mapanglo na lugar. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa isang malaking puno na malayo sa tarangkahan ng bundok ng Divinity Sect. Tumingin siya sa Celestial Abode at nakita si Henry at naghihintay si Delaney sa City Lord's Mansion. Kumonekta siya sa kanila ng telepathically. Henry, Delaney, nakarating na ako sa Divinity Sect. Ready na ba kayong dalawa? Ilalabas ko na agad. Yeah, sabay na sagot ng dalawa. Kaagad pagkatapos, pinalaya sila ni James mula sa Celestial Abode. Matapos lumabas ang dalawang pagsabog ng ilaw. Humarap ang dalawa kay James. Tumingin si James sa kanila at nagtanong. Kumusta kayong dalawa? Ano ang iyong cultivation rank? Matagumpay na ngumiti si Henry at sinabing, dapat mong malaman na napakahirap kong nilinang sa Celestial Abode. Halos 20 taon na yata ako sa Time Chamber. Ako ay nasa ika-9 na hagdan ng Immortal Ascension. Nang marinig ito, binigyan ni James ng thumbs up si Henry. Ang Celestial Abode's Time Chamber ay isang napakapambihirang pag-aral. Kinailangan sana ni Henry ng 100 taon upang maabot ang ika-9 na hagdan ng Immortal Ascension kung siya ay maglilinang ng normal. Lumingon si James kay Delaney at tinanong, ano naman sa iyo, Delaney? Nakasuot ng puting damit si Delaney. At ang mahaba niyang buhok ay lumilipad sa likod niya. Siya ay may katangi tanging katangian at magandang figure. With a faint smile on her pretty face. She said, hindi rin ako naging idol. Sa tulong ni Sophie, naabot ko ang mage rank at mayroon akong sariling Yogacara. Gayunpaman, ang aking Yogacara ay napaka-ordinaryo. Sinabi ni Sophie na maaari ko itong ganap na muli kung makakatagpo ako ng mas malakas na Yogacara sa hinaharap. Gulat na tanong ni James. Ano, naabot mo na ang mage rank? Oo, pilyong ngumiti si Delaney. Nag-thumbs up si James at pinuri. Amazing, nakakamangha ka talaga. Sigurado akong magniningning kayong dalawa sa Grand Tournament ng Ancient Realm. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ni James sa kanilang dalawa, tumalikod na siya para umalis. Bumalik siya sa lugar kung saan naroon ang mga matatanda ng Welcan Academy. Parami ng parami ang mga tao na nagpakita sa Divinity Sect. Gayunpaman, sarado pa rin ang gate ng bundok ng Divinity Sect. At walang dumating para tanggapin ang mga bisita. Pagbalik ni James, tinanong ni Yoon, saan ka nagpunta? Nakangiting sabi ni James, first time ko sa Divinity Sect. Kaya tumingin-tingin ako sa paligid. Ma'am, tumango si Yoon at hindi na nagtanong pa. Matagal na naghihintay ang grupo sa labas ng gate ng bundok ng Divinity Sect. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay nagbukas ng protection pormasayon ng Divinity Sect. Nagbago ang tanawin sa harap nila, at lumitaw ang isang hagdanan na may haba na 10,000 metro. Ang mga ganap na armadong disipulo mula sa Divinity Sect ay nakatayo sa magkabilang gilid ng hagdan. Mula sa taas ng hagdan, biglang lumitaw ang isang gintong liwanag. Ang ginintoang liwanag ay natipon at nabuo ang isang silhouette. Ito ang pinuno ng Divinity Sect, ang Divine Holy Emperor. Kasama kong bisita, ikinalulungkot ko na pinaghintay kita. Ang banal na emperador ay nakatayo sa itaas ng hagdan. Tumingin siya sa mga magsasaka na nagmula sa buong sinaunang kaharian. Ang boses niya, welcome sa Divinity Sect. Paumanhin kung nakagawa kami ng anumang abala. Kabanata 2271. Nakatayo sa hagdanan, ang banal na emperador.
na nakasuot ng ginintoang damit, ay nagpakita ng napakatinding aura. Lumakas ang boses niya. Umalangaw-ngaw sa buong lugar. Welcome, mga kapwa ko bisita. Pakiusap sumunod po kayo sa akin. Isang welcoming gesture ang ginawa niya. Habang lumalakas ang kanyang boses, ang grupo ng mga tao sa paanan ng bundok ay nagsimulang umakyat sa bundok sa maayos na paraan. Pagdating sa tuktok, pinamunuan sila ng ilang mga disipulo sa iba't ibang bundok ng Divinity Sect kung saan sila titira. Matapos ang tirahan ng lahat, nagtipon ang grupo sa pangunahing bulwagan ng pangunahing rurok ng Divinity Sect. Nanguna ay ang Divine Holy Emperor, na sinundan ng headmaster ng Welkan Academy, ang Infernal Emperor, at Emperor Tam Arlan. Mga 30 tao ang nagtipon sa bulwagan. Sa pangunahing upuan, iniska ng Divine Holy Emperor ang karamihan at sinabing, dahil turn na ngayon ng Divinity Sect na ayusin ang Grand Tournament. Plano naming lumihis sa karaniwan at sumubok ng bago. Nang marinig ito, may nagsabi, Banal na Emperador, dahil ang Divinity Sect na ang mag-organisa ng Grand Tournament. Wala kaming gayon din sa iyong panukala. Bahagyang kumaway ang banal na emperador at nagsabi, hayaan mo akong tapusin ang aking tanong. Umupo ang tao at walang sinabi. Samantala, nagpatuloy ang Divine Holy Emperor. May isang lugar na tinatawag na Mount Wolvern sa sinaunang realm kung saan naninirahan ang hindi mabilang na mga halimaw. Batay sa impormasyong nakuha ko, may ilang halimaw na umabot pa sa mage rank. Ito ang tingin ko. Ayusin natin ang Grand Tournament sa Mount Wolvern. Ang mga kalahok ay dapat lipulin ang mga halimaw at makuha ang kanilang mga demonyong elixir. Pagkatapos, tutukayin natin ang mga ranggo ng mga kalahok batay sa kalidad ng demon elixir na nakuha. Kung mas malaki ang kapangyarihan ng mga halimaw na Nolipol, mas mataas ang ranggo ng isa. Anumang oras, nang marinig ito, marami ang nagsimulang mag-usap ng pabulong. May nagsabi, Banal na Emperador, ang Mount Wolvern ay isang taksil na lugar. Kahit na ang ilang makapangyarihang magsasaka ay maaaring lipulin ang mga halimaw doon. Ito ay magiging isang sakuna pa rin para sa mga mahihina. Ang Divine Holy Emperor ay nagsabi, Bueno, dahil mayroon lamang tayong 10 bukas para sa Dragon Abyss. Maaari mong piliin na huwag pumunta kung natatakot ka sa kamatayan. Gayunpaman, dahil tinutukoy ang rangkang batay sa kalidad ng mga denon elixir na makukuha mo, pinapayagan kang makipagtulungan sa iba upang puksain ang mga halimaw. Lahat ako ay sam-asang-ayon. Mukhang magandang plano iyon. Ang mga kabataan ay kulang sa praktikal na kaalaman sa larangan ng digmaan. Ito ay isang perpektong pagkakataon para sa kanila na matuto. Marami ang sumang-ayon sa mga patakaran. Ano ang tungkol sa iyo? Headmaster. Tumingin sa Divine Holy Emperor sa Headmaster ng Welkan Academy. Bahagyang ngumiti ang punong guro at sinabi, Sam-asang-ayon ako sa iyong panukala. Nakangiting sinabi ng banal na emperador. Kung ganoon, ang pagpupulong ay itinigil. Ipaalam sa iyong mga alagad na gumawa ng mga kaayusan. Aalis tayo bukas. Nang marinig ito, tumayo ang lahat at umalis. Pagbalik kasama ang sect elders, ipinatawag kaagad ng headmaster ng Welkan Academy at kanilang mga disipulo. Maraming kalahok sa Grand Tournament ay mula sa Welkan Academy. Ang bawat sect elder ay nagpadala ng 2 disipulo, bilang karagdagan sa mga inner disciples ng punong guro. May mga 20 sa kanila. Tiningnan sila ng punong guro at sinabing, ang Grand Tournament ay gaganapin sa Mount Wolvern. Ang mga patakaran ay simple. Kung mas malakas ang mga halimaw na Nolipol mo at mas mataas ang kalidad ng mga demonyong elixir na makukuha mo, mas madali para sa iyo na mapabilang sa pangkat 10. Bukod dito, inulit ng Holy Emperor na pinapayagan tayong magtulungan para lipulin ang mga halimaw.
Hindi na ito solong misyon kundi nakatuon sa pagtutulungan at pagtutulungan. Gusto kong magsanib puwersa kayong lahat para lipulin ang makapangyarihang mga halimaw. Kailangan naming gawin ang marami sa inyo na bahagi ng mga nangungunang 10 hanggat maaari. Naiintindihan. Tumanggo sila. Samantala, may ibang plano si James. Kabanata 2292. Hindi niya naisip na makipagsanib puwersa sa mga alagad ng Welcan Academy. Sa halip, binalak niyang makatrabaho sina Henry at Delaney. Sa pagtutulungan, maaari silang makapasok sa 3. James, ano ba ang pinapangarap mo? Nang nakita si James sa kawalan, nagtanong si Yon. Inayos ni James ang sarili at sinabing, "Ay wala lang." Sabi ni Yon, "Tandaan na ang pagtutulungan ng magkakasama ay susi dito. Dapat kang makipagtulungan sa mga disipulo ng Welcan Academy." Nakuha ko, kahit na nag-aatubili si James na gawin iyon. Hindi niya masuwain si Yon. "Sige, dismiss mo na." Ikanaway ng punong guro ang kanyang kamay. Nang makita ito, tumalikod ang mga alagad upang umalis. Pagkaalis nila, Bumontong hininga ang punong guro at sinabi, "Ang ating mga disipulo ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa sa lahat ng panahon na ito. Dahil dito, maaaring medyo mahirap para sa kanila na magtulungan." Nang marinig ito, tumanggo ang sect elder bilang pagsang-ayon. Kung tutuusin, hindi rin sila nagkaroon ng maayos na relasyon sa isa't isa. Nakangiting sabi ni Jeffrey, "The tournament is all about participation and teamwork. Paano kung mabaygo silang makamit ang magagandang resulta? Basta nakabalik sila ng ligtas. Kuntento na ako, Sir Jeffrey. Hindi ito katulad mo. Hindi ka ba mapagkompetensyang lalaki?" Isang sect elder ang ngumisi. Napangiti ng mahina si Jeffrey at walang sinabi. Bumontong hininga ang punong guro at sinabi, "Ano ang saysay ng pagsasabi ng lahat ng ito ngayon? Matututo lang silang magtulungan kapag naunawaan na nila kung gaano kalakas ang mga halimaw." Tumanggo si Yon at sinabing, "Sang-ayon ako sa punong guro." Sa sandaling makatagpo sila ng malalaking hadlang na humahadlang. Natural silang magsasama-sama at magsanib puwersa. Hindi na natin kailangang mag-alala tungkol dito. Ang Welcan Academy ay puno ng mga talento. Si Quintina, para sa isa, ay hindi dapat magkaroon ng problema sa pagpasok sa tanong 10. Hindi lamang iyon, ngunit ang aking disipulong si James ay nagtataglay din ng malaking lakas. Tsaka parang close naman siya ni Quintina. Kung magtutulungan sila, tiyak na makapasok sila sa top 10. Sabay balik ni James sa tinutuluyan niya. Nanatili siya sa loob at inayos ang kanyang paghinga sa loob bilang paghahanda sa darating na labanan. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng berdeng damit at tumingin kay James, na naka-lotus position. Pagkatapos, lumapit siya sa kanya at umupo sa isang upuang bato sa malapit. Nang maramdaman ang isang hindi kilalang presensya, lumingon si James. Nang mapagtantong si Quintina iyon, tinanong niya, "May problema ba?" Ngumisi si Quintina, "Nako, walang seryoso, buti na lang gaganapin ang Grand Tournament sa Mount Wolvern, na isang taksil na lugar na puno ng mga malalakas na halimaw. Kung kikilos tayo sa ating sarili, ang ating pag-unlad ay maaaring hadlangan. So, bakit hindi tayo bumuo ng team?" Kumpiyansa siyang ngumiti at sinabing, "Sa pamamagitan ng pagtutulungan, dapat nating talunin ang mga makapangyarihang halimaw ng madali. Baka makapasok pa tayo sa top 10. Napatingin si James sa kanya. Sa normal na mga pangyayari, tinanggap sana niya ang mga ito. Gayunpaman, mayroon siyang mga kasosyo sa kanyang sariling Henry at Delaney. Si Henry ay nasa ika-9 na hagdan ng Immortal Ascensions, habang si Delaney ay tumawid sa Mage rank. Kung sila ay nagtutulungan, maaari nilang lipulin kahit ang mga halimaw sa Mage rank.
kung makukuha nila ang demonyong elixir ng mga halimaw sa mage rank. Dapat madali silang makapasok sa top 10. Hey, tatanggapin mo ba ang proposal ko o hindi? Nang makitang nanatiling tahimik si James, tumayo si Quintina at sinabing may hindi nasisiyahang tono. Mayroon ka bang anumang puwersa kahit na ako ay personal na dumating upang imbitahan ka? Ideya kung gaano karaming mga tao ang gustong bumuo ng isang club sa akin. Gayunpaman, tila nag-aatubili kang sumali. Napangiti ng mahina si James at sinabing, sa totoo lang, hindi ko talaga gustong makasama ka sa team. Hoy! Lalagyan ng sigaw ni Quintina. Kabanata 2273. Galit na galit si Quintina. Kinilala niya ang lakas ni James at nais lamang niyang makipagsanib puwersa sa kanya. Pagkatapos ay bumuo ng isang club kasama niya. Kailangan niyang maghanap ng isa pang disipulo ng Welcome Academy upang bumuo ng isang pangkat ng 3. Sa ganoong paraan, dapat silang makapasok sa paraan ng 3. Gayunpaman, hindi nagpapasalamat si James. Tumingin si James kay Quintina at sinabing, huwag mong intindihin. Hindi kita minamaliit. May sarili na akong team. Bukod dito, hindi mahalaga ang mga numero dito. Kung maraming miyembro ang iyong club, mas maraming halimaw ang kailangan mong sabihin. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Quintina at tiningnan siya sa mata. At nagtanong, sino ang mga kasama mo? Mayroon bang ibang mas angkop na kandidato kaysa sa akin sa Welcome Academy? Ngumiti si James at sinabing, hindi sila mga disipulo ng akademya. Ikaw, nang marinig iyon, si Quintina ay seryosong naasar. Sige na, bahagyang kumaway si James at sinabing, since you insist, I'll grudgingly accept you into our team. Sama-sama, aabangan natin ang top 10. Sino naman ang nangyari ng tulong mo? Dumura si Quintina at tumalikod na para umalis. Maya-maya, lumitaw si Yon. Ano ba ang iniisip mo? Tanong niya. Natigilan si James at nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin? Ni Yon. Ang Grand Tournament. Siyempre, nagawa naming bumuo ng mga club at lipulin ang mga halimaw ng magkasama. Ang Divinity Sect at ang bawat sekta doon ay dapat na nakabuo sa kanilang mga club. Ang Welcome Academy ay hindi rin mahina. Kung magsanib puwersa ka kay Quintina at sa iba pa, ang pagpasok sa napiling 10 ay dapat na isang piraso ng cake. Pagkarinig nito, sabi ni James, mayroon na akong team. Ha? Tanong ni Yon. Akala ko galing ka sa Earth. May mga kaibigan ka ba sa sinaunang kaharian? Ngumiti si James at hindi nagsalita. Nang makita ito, hindi idiniin ni Yon ang issue. Sa anumang kaso, makapasok sa tanong 10 at ipagmalaki ako at ang akademya. Siyempre, siguradong papasok ako sa top 10. Puno ng kumpiyansa si James. Hindi nagtagal si Yon at tumalikod na para umalis. Ipinagpatuloy ni James ang pag-regulate ng kondisyon ng kanyang katawan. Di nagtagal. Lumipas ang isang araw. Kinabukasan, nagtipon ang mga kalahok ng Grand Tournament sa labas ng pangunahing bulwagan ng Divinity Sect. Mayroong humigit kumulang 100,000 sa kanila. Siyempre, karamihan sa kanila ay nasa ika-4 o ika-5 hagdan ng Immortal Ascension. Lalagyan ng, ang banal na emperador ay nakatayo sa may pintuan ng bulwagan at tumingin sa mga tao. Sinabing, lahat, ang venue ng Grand Tournament ngayong taon ay sa Mount Wolvern. Sinimulan niyang ilarawan ang mga patakaran ng kapaligiran na ito. Bibigyan ka ng time limit na 1 buwan. Sa loob ng limitasyon sa oras, pinapayagan kang lipulin ang pinakamaraming halimaw hanggat gusto mo. Kung mas maraming demonyong elixir ang makukuha mo at mas mataas ang kalidad ng mga elixir, mas mataas ang iyong ranggo. Naiintindihan ba iyon? Oo, sabay-sabay na nagsalita ang mga kalahok. Mabuti,
Ang banal na emperador ay tumingin sa kanila at lahat, sabay tayong lumikha ng isang walang laman. Nang marinig ito, maraming makapangyarihang magsasaka ang humakbang at saman ng matinding lakas. Pilit na binubuksan ang kawalan at lumikha ng isang daanan. Tandaan mo, 1 month ang time limit. Makalipas ang isang buwan, magbubukas muli ang daanan para makabalik ka. Nang marinig iyon, marami ang nagsimulang bumuhos sa daanan. Nawala mula sa pangunahing bulwagan ng Divinity Sect ng walang bakas. Si James, na nagawang mahanap sina Henry at Delaney, ay pumasok din sa daanan pagdating sa labas ng main hall. Magkasama silang pumasok sa walang laman na daanan at lumitaw sa hindi kilalang lugar. Sila ay nasa isang walang laman na kapirasong lupa, at sa harap nila ay mga maalon na bundok. Ang langit ay nabura ng kulay abong ulap. Kabanata 2274. Ang nakakabinging dagandong ng mga halimaw ay umalangaw sa buong kabundukan. Ay ito ba ang Mount Wolvern? Sinulyapan ni Henry ang kabundukan sa harapan niya at tumingin kay James. Sinabing, dapat makapasok tayo sa top 3. Tama ba? Bahagyang ngumiti si James at sinabing, unless something unexpected comes up, we should be able to enter the top 3. Tiwala siya kay Henry, Delaney, at sa sarili niyang lakas. Isinasantabi ang katotohanan na si Delaney ay nasa mage rank. Si Henry ay nasa Immortal Ascension's 9th tier, na ginagawa siyang isa sa mga pinakamataas na ranggo na magsasaka na naruroon. Bukod pa rito, ang pisikal na lakas ni James ay nasa gitna ng yugto ng Immortal Ascension's 8th tier, na ginagawang maihahambing siya kay Henry sa lakas. Hindi lang iyon, marami rin siyang ultimate moves na nakatago sa kanyang manggas. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, dapat nilang lipulin kahit ang mga halimaw sa mage rank. Kung tutuusin, sino pa ba ang maaaring makamit ang gayong gawain? Kaya naman buo ang katiyakan ni James na makakasama sila sa top 3. Matapos umalis sa walang laman na daanan, marami ang nagsimulang maghanap ng kanilang mga kapareha. James! Isang boses ang nagmula sa likuran. Lumingon si James at nakita niya si Quintina na nakatayo sa likuran niya. Nakangiting binati niya ito. Hey! Quintina, lalagyan ng. Lumapit sa kanya si Quintina at sinulyapan sina Henry at Delaney. Nagtanong, mga kasama mo ba sila sa team? Oo, tumango si James. Sa pagkakataong iyon, isang grupo ng mga tao ang lumapit sa kanila. Sila ay mga disipulo ng Welcan Academy. Bukod kay Zane Bridger, isang disipulo ni Yon, hindi nakilala ni James ang iba. Quintina. Tumawag ang lalaking nangunguna, nakasuot ng puting roba kung saan nakasulat ang mga salitang Welcan Academy. Medyo may itsura ang lalaki. Hindi lang iyon, mabait din siya at matikas. Ipinakilala ni Quintina ang lalaki kay James. Ito ang aking senior at isang inner disciple ng headmaster. Kahit bata pa siya, nasa 8th tier na siya ng Immortal Ascension. Siya ang kasalukuyang contender ng tournament. Ikawalong hagdan. Natigilan si James saglit. Hindi niya akalain na magkakaroon ng cultivator ang Welcan Academy sa Immortal Ascension's 8th tier. Ma'am, sabi ni Quintina, si Eunice ay nagtataglay ng malaking lakas. Tiyak na ipagmamalaki niya ang akademya. Ikaw ay si James Caden. Isang disipulo ng sect elder yon. Panay ang tingin ni Eunice kay James. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, narinig ko ang iyong mga gawa habang ako ay nasa saradong pagmumuni-muni. Dahil nakayanan mo ang mga suntok ni Hayden. I guess you are not that weak. Bakit hindi ka sumali sa team ko? Kasama ko, ikaw, at si Quintina. Siguradong pasok tayo sa top 10. Si Eunice Luca ay isang inner disciple ng headmaster. Dahil dito, siya ay mayabang at walang kabuluhan. Kahit na mayroong higit sa 20 mga alagad mula sa Welcan Academy na lumalahok sa Grand Tournament.
Pinili niya lamang sina Quintina at James upang maging kanyang mga kasamahan sa club. Nang marinig ito, agad na nataranta ang iba. Eunice, inutusan tayo ng punong guro na bumuo ng isang grupo. Tama iyan. Hindi si Quintina at James lang ang maiimbitahan mo. Sabi ng iba, kung wala si Eunice sa kanilang club, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa makapangyarihang mga halimaw. Tumingin si James kay Eunice at mahinang ngumiti. Eunice, dahil may sarili na akong team, wala akong choice kundi tanggihan ang alok mo. Pagkasabi nun ay tumingin siya kay Quintina. Quintina, gusto mo bang sumali sa team ko o kay Eunice? Nang marinig ito, natigilan ang lahat, maging si Eunice. Si Eunice ay nasa ikawalong hagdan ng Immortal Ascension. Kasama niya sa team. Madali silang makapasok sa top 10. Ngayon, gayunpaman, tinanggihan ni James ang kanyang alok. Dahil tinanggihan siya ni James, ngumiti lang siya ng mahina at sinabing, kung ganoon, hiling ko sa iyo ang pinakamagandang kapalaran. Pagkasabi nito, tumingin siya kay Quintina at nagtanong, so, ano ang desisyon mo? Kabanata 2275. Nag-alinlangan si Quintina. Hindi sigurado kung saang club siya ay magiging bahagi. Inihambing niya ang lakas ni James at Eunice. Kahit na kaya ni James ang mga suntok ni Hayden. Si Eunice ay nasa ikawalong hagdan ng Immortal Ascension. Dahil dito, walang anumang pagkakaiba sa pagitan nila. Gayunpaman, nang maalala niya ang pagmamataas ni James kahapon, nakaramdam siya ng inis. Sasamahan kita, Eunice. Si Quintina ang pumili. Nang marinig ito, sumili ang pakiramdam ng ngiti sa mukha ni Eunice habang sinabi niya, Quintina, tiyak na makapasok tayo sa top 10. Pangako ko sa iyo. Nang makita ito, hindi na pinansin ni James. Kung tutuusin, wala siyang planong isama siya. Nakikigulo lang siya sa kanya. Good luck, James. Kinagat ni Quintina ang kanyang mga ngipin at sinabing, siguradong pagsisisihan mo ito. I bet hindi man lang makapasok sa top 10. Bahagyang ngumiti si James at tumalikod na para umalis ng walang sabi-sabi. Habang si Henry at Delaney ay nakasunod sa likuran. Sanang maingat na tingin ng mga alagad. Pumasok ang tatlo sa Mount Wolvern. Pagkaalis nila, tiningnan ni Eunice ang mga natitirang disipulo. Nagplano siyang pumili ng karagdagang disipulo para bumuo ng isang malakas na pangkat. Kung tungkol sa mga natira, wala siyang pakialam. Pumasok si James at ang iba pa sa Mount Wolvern. James, sino si Quintina? Tanong ni Henry. Walang pakialam na sinabi ni James. Siya ang anak ng pinakamalakas na lalaki sa sinaunang kaharian. Hindi lang iyon. Ngunit isa rin siyang grand supernatural na ipinanganak na may mahiwagang mga kasulatan sa loob ng kanyang katawan. Mataas ang tingin ni Sophie sa kanya. Ganoon ba? Pilyong ngumisi si Henry. Well, I think may crush siya sa'yo. Huwag mo akong pakialaman. Hindi ako. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo si Delaney. Tumingin si Henry kay Delaney. Gayunpaman, ngumiti lang siya at hindi nagsalita. Binagtas ng tatlo ang bundok habang nag-chit-chat sa daan. Hindi nagtagal, nakatagpo sila ng isang sawa na ilang metro ang haba. Ang mga kaliskis nito ay itim, at naglalabas ito ng pulang aura. Sa isang sulyap pa lang, alam na agad ni Henry ang lakas ng halimaw. Karamihan, nasa 5th stair ng Immortal Ascension. Ma'am, tumango si James. Dapat tayong magmadali at magpatuloy sa mas malalim na bundok. Paghahanap ng mage. Prioridad namin ang mga ranggong halimaw. Dahil sa ayaw niyang guluhin ang tatlo, nagmamadaling tumakas ang sawa. Hindi naghabol ang tatlo bagkos ay nagpatuloy sa pagmarcha pasulong. Ang bulubunduking ito ay kung saan naninirahan ang maraming halimaw. Kaya naman, ang nakakabinging dagandong ng mga halimaw ay paminsan-minsan ay nagmumula sa kailaliman.
na nakakasindak sa marami sa mga mahihina upang tumakas. Habang ang tatlo ay lumilipad sa himpapawid. Ang lakas ng aura. Sa sandaling iyon, biglang huminto si Henry at tumingin sa ibaba. Nang makita ito, tumigil din sina James at Delaney sa kanilang mga landas at tumingin sa ibaba. Sa isang lambak sa ibaba, isang malakas na aura ang maaaring maramdaman. Habang winawagayway ni Henry ang kanyang kamay, ang makapangyarihang true energy ay natipon sa kanyang palad, na pagkatapos ay itinapon niya patungo sa lambak. Boom! Habang tinatamaan ng kanyang atake ang target nito, umalangaw-ngaw sa buong bundok ang nakabibinging dagandong ng isang halimaw. Pagkatapos, isang dambuhalang nilalang ang lumitaw mula sa lambak. Kabanata 2276. Ang halimaw ay may anyo ng isang baka. Mayroon itong isang sungay sa ulo at mga pakpak sa likod. At ang buong katawan nito ay natatakpan ng itim na kaliskis. Habang nakatayo ito, naglabas ito ng nakakatakot na aura. Mamatay, mga tao, umungol ito, natigilan. Sinabi ni Henry, ang halimaw na ito ay nasa ika-8 hagdan ng Immortal Ascension. James, ipaubaya mo sa akin ang nilalang na ito. Hindi ko nagamit ang aking lakas pagkatapos ng maraming taon ng paglilinaw. Umupo ka lang at manood ng palabas. Akmang susugod na si Henry sa halimaw. Kumilos si James. Isang tabletang itim na bato ang na-materialize sa hangin at nagsimulang lumaki. Sa sumunod na sandali, daan-daang metro na ang haba nito. Ang mga misteryosong simbolo ay inukit sa tablet. Taglay nito ang nakakatakot na kapangyarihan at lumipad patungo sa halimaw. Ito ay ang Infinity Steel. Bagamat matagal na itong hawak ni James, hindi pa niya ito ginamit dahil ang kanyang kasalukuyang ranggo ay hindi sapat para magkaroon siya ng pananaw sa inskripsyon ng daan na nakatala sa Infinity Steel. Sa sandaling iyon, ang bagay ay isang mapurol na sandata sa kanya. Boom! Ang Infinity Steel ay bumagsak sa halimaw na nasa Immortal Ascension's 8th tier. Nabasag ang kaliskis ng halimaw. At tumulo ang dugo sa sugat nito. Pagkatapos ay nagpatawag si James ng ilan pang Infinity Stellaes at pinalipad sila patungo sa halimaw. Kaya lang, ang halimaw sa Immortal Ascension's 8th tier ay binatukan hanggang sa mamatay bago pa man ito makapag-react. Ano ang? Nagulat sina Henry at Delaney. Samantala, si James naman ay nakasuot ng satisfied look. Tunay na kahanga-hanga ang kapangyarihan ng Infinity Stellaes. Sa sandaling iyon, naririnig ang boses ni Sophie sa kanyang isipan. Ang Infinity Stellaes ay mga kayamanang nilikha noong isinilang ang universo. Dahil dito, nagtataglay sila ng walang limitasyong kapangyarihan. Siyempre, ang kanilang kapangyarihan ay nangyayari sa iyong lakas. Kung mas mataas ang iyong ranggo, mas malaki ang kanilang kapangyarihan. Gayunpaman, dahil ang kapangyarihang ipinakita nila ay napakalaki, mag-iingat ako laban sa patuloy na paggamit sa kanila. Kung tutuusin, malalagay ka sa matinding problema kung malalaman ito ng iba. Nakuha ko. Tumango si James at itinago ang Infinity Stellaes. Hindi makapaniwalang tumingin si Henry sa hindi gumagalaw na halimaw sa ibaba at nilingon si James. Nagtanong, ano iyon? James, paano mo nagawang talunin ang halimaw ng ganoon lang? Ngumiti si James at sinabi, hindi ka maniniwala dito, ngunit ito ang probidensya na lumitaw sa Earth pagkatapos ng unang kalamidad. Papuri sa kanya ni Henry. I was even prepared to show you my strength. Hindi ko inaasahan na matatalo mo ang halimaw ng ganoon kadali. Mukhang magiging isang piraso ng cake ang tournament na ito. Tingnan natin ang halimaw. Bumaba ang tatlo mula sa langit at nagpakita sa tabi ng halimaw na nawalan ng lahat ng palatandaan ng buhay at ang katawan ay nagkapira-piraso. Ipinatawag ni James ang Primordial Dragon Blade. Nakatalyze ang sword energy. At tinusok ang katawan ng halimaw.
Pagkatapos, nakakita siya ng itim na elixir na kasing laki ng kamao na naglalabas ng malakas na enerhiya. Inimbak ni James ang elixir at ngumisi. Ayan, ang una naming elixir. Hindi lang iyon. Ngunit ito ay isang elixir mula sa isang halimaw sa Immortal Ascension's 8th Stair. Natatakot na ako sa ibang mga magsasaka sa tournament na ito ay dapat gamitin sa kanilang buong lakas talunin ang gayong halimaw. Napakahanga. Sige na, stop kissing my asterisk sa already. Dahil ang halimaw na ito ay nasa 8th Stair. Ang karne nito ay naglalaman ng malakas na enerhiya. Dapat tayong kumuha ng isang hiwa at inihaw ito para sa hapunan. Sigurado, tumango si Henry at pumunta para kunin ang karne. Pagkatapos, tumungo siya sa malapit na ilog upang linisin ang karne. Nagtipon ang tatlo sa tabi ng siga at inihaw ang karne. Hindi nagtagal, napuno ng hangin ang amoy ng makatas na karne. Kuntento na silang kumain habang nagkukwentuhan ang tatlo sa magdamag. Maraming tao ang naghahanap pa rin ng mga halimaw. Walang nakakaalam na natalo na ni James at ng iba pa ang isang halimaw sa Immortal Ascension's 8th Stair. Kabanata 2277. Habang binura ng mga ulap ang kalangitan, nagtipon sila sa tabi ng apoy at nilamon ang kanilang pagkain bilang ang. Napuno ng hangin ang amoy ng makatas na karne. Pagkatapos, kumuha si James ng ilang pampalasa na nakuha niya mula sa Celestial Abode at iwinisik ang mga ito sa inihaw na karne. Dito ka na. Inabutan niya sina Delaney at Henry ng tig-isang piraso ng karne. At nilamon ng tatlo ang inihaw na karne. Dahil ito ang karne ng isang halimaw sa ika-8 hagdan ng Immortal Ascension. Nagtataglay ito ng malaking enerhiya na nagsisilbing pagpapakain sa mga magsasaka. Bagamat hindi sila maihahambing sa mga dekalidad na medicinal pill at elixir. Gayunpaman ay mas mahusay sila kaysa sa kanilang mababang kalidad. Masarap ang lasa nito. Habang kumakain si Henry, nagtanong siya, kailan ka ba bumalik sa Earth? James. Natigilan si James. Nais niyang bumalik sa Earth sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ano ang posibleng gawin niya doon? Kailangan niyang maglakad-lakad na parang daga sa takot na mahuli siya. Sa halip na ibalik ang isang talunan, mas may katuturan para sa kanya na linangin sa sinaunang kaharian at dagdagan ang kanyang lakas. Sumimsam siya ng isang piraso ng karne at sinabing, "Hindi ako nagmamadali ngayon, dahil hindi pa rin ako kalaban kay Yuvan Zymir, ang sect elder ng Divinity Sect. Wala nang saysay na bumalik ngayon. Babalik lang ako kapag nakakuha ako ng lakas na katumbas ng lakas ng isang cultivator sa mage rank. Sa oras na iyon, tiyak na magagawa ko na siyang lipulin." Pagkasabi niyan, kumuha siya ng ilang bote ng alak mula sa Celestial Abode at nag-abot ng tig-iisa kina Delaney at Henry. Maya-maya pa ay natapos na sila sa pagkain. Sabi ni James, "Magandang bagay ang karne na ito. Hindi natin dapat hayaang masira ito. Pumunta tayo sa bangkay ng halimaw at i-salvage kung ano man ang makikita natin doon." Tumayo si James at tinungo ang lambak. Dahil napakalaki ng halimaw, nakakakuha siya ng napakaraming karne kahit na durog na ang katawan ng halimaw. Ang Primordial Dragon Blade ay lumitaw sa kamay ni James. At sinimulan niya ang pag-ukit ng karne sa maliliit na piraso. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang braso. At nagkatawang tao ang True Energy upang balutin ang mga piraso ng karne. Dinala ang mga ito sa Celestial Abode. Umalis na tayo. Nang matapos siyang mag-ayos ng karne, nagpatuloy ang tatlo sa kanilang paglalakbay. Napakalaki ng Mount Wolvern. Ito ay mas malaki kaysa sa ibabaw ng Earth. Doon naninirahan ang mga halimaw. Bawat isa sa kanila ay may sariling teritoryo. Hindi nagtagal bago sila nakatagpo ng isa pang halimaw. Sa pagkakataong ito ay isang Aethan, ang hegemon ng kalangitan. James. Aethan yan.
Sinabi sa akin ni Sophie na sila ay mga inapo ng primordial. At sila ang nagtataglay ng bloodline ng primordial race. Ang Aethel na ito ay dapat na nasa ikapitong hagdan ng Immortal Ascension. Napatingin ang tatlo sa napakalaking ibon na nasa harapan nila, habang sina Henry at Delaney ay nasa Celestial Abode. Nakatanggap sila ng patnubay mula kay Sophie, na hindi lamang nagturo sa kanila ng mga pamamaraan ng paglilinang kundi pati na rin ng mga bagong kaalaman. Masyadong mahina, sabi ni James. Huwag tayong mag-aksaya ng oras sa halimaw na ito. Maaari tayong makapasok sa pagpasok sa 10 sa pamamagitan lamang ng paglipol sa ilang halimaw sa Immortal Ascension's 9th stair. Sa katunayan, maaari tayong makapasok sa 3 sa pamamagitan ng pagpatay sa isang halimaw na may ranggo mage. Dahil si James ay may magaspang na pag-unawa sa mga lakas ng iba pang mga kalahok. Alam niyang hindi nila magagawang lipulin ang anumang halimaw sa mage rank kahit na pagkatapos magsanib puwersa. Sabi ni Henry, sige, ituloy natin ang paghahanap natin. Nagpindot ang tatlo, kasabay nito, maraming patriarch at sect elders ang nasa Divinity Sect. Matiyagang naghihintay para sa isang buwan. Samantala, sa closed-door meditation sanctuary ng Divine Holy Emperor, ang santuwaryo ay isang tagong gusali sa ilalim ng lupa na puno ng mga itim na granite. Nakaupo sa lupa ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit, na ang mukha ay mapotla at walang kulay. Kriek, sa sandaling iyon, bumukas ang pinto, at lumakad ang banal na emperador. Ang lalaking nakaitim na roba ay tumingin sa kanya at nagtanong. Paano ito nangyari? Sinabi ng banal na emperador. Ipinadala ko ang lahat sa Mount Wolvern. Napakagaling. Tuwang-tuwa, sinabi ng lalaki. Sa wakas, may pag-asa na muling mabuhay si Lucifer Minocam. Ang banal na emperador ay nagsabi, wala akong pakialam kung ano ang iyong ginagawa, Marquis Tenzin, ngunit dahil nagawa ko na ang lahat ng iyong hiniling sa akin. Kailan mo balak na itigil ang iyong pagtatapos ng bargain? Ang lalaking nasa harap niya ay walang iba kundi si Marquis Tenzin. Napinilit na umatras ni James sa Ancient Clan. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Marquis nang sabihin niya, huwag kang mag-alala, tutuparin ko ang pangako ko kapag nabuhay na muli si Lucifer. Ang banal na emperador ay nagtanong, sino si Lucifer? Ni Marquis. Siya ay isang inapo ng isang makapangyarihang tao ng lahing demon na kinubkob at nilipol ng sangkatauhan noong sinaunang panahon. Namatay si Lucifer doon mismo sa Mount Wolvern. Well, hindi siya eksaktong patay, para maging tumpak. Siya ay selyadong malaman. Para buhayin siya, kailangan nating sirain ang selyo gamit ang dugo ng mga magsasaka. Nang marinig ito, ang ekspresyon ng banal na emperador ay nanatiling hindi nagbabago habang siya ay malamig na nagtanong. Ibig sabihin ba nito na lahat ng pupunta sa Mount Wolvern ay mamamatay? Oo, sinabi ni Marquis, gagamitin natin ang kanilang dugo para magising si Lucifer mula sa kanyang pagkakatulog. Ang banal na emperador ay kumunat ang kanyang mga kilay at sinabi, wala akong pakialam kahit kanino. Ngunit ang aking disipulo, si Harold Marcello, ay dapat na iligtas. Isa siyang grand supernatural na nakakaalam ng maraming supernatural powers. Sa sandaling inalagaan, siya ay magiging isang nakakatakot na magsasaka. Ayokong mamatay siya. Magpahinga ka muna. Bahagyang iwinagayway ni Marquis ang kanyang kamay at sinabing, walang sinuman sa mga disipulo ng Divinity Sect ang mamamatay. Gayunpaman, hindi ko masasabi ang pareho para sa iba. Ang banal na emperador ay nagmuni-muni ng ilang sandali bago sinabi, ayokong magdulot ng anumang hinala. Bukod kay Harold, huwag mag-atubili patayin ang iba ko pang mga alagad. Gayunpaman, kailangan mong i-escort si Harold sa ligtas na lugar. Siyempre, tumango si Marquis, naintriga.
Ang banal na emperador ay nagtanong. Ganyan ba kalakas si Lucifer? Napakaraming buhay ba ang halaga niya? Labis, sabi ni Marky. Miyembro siya ng Demon Dragon Race at nagtataglay ng walang kapantay na pisikal na lakas. Kahit na mababa ang kanyang ranggo, siya ay may napakalaking potensyal. Kung mapupunta ang lahat ayon sa plano, tiyak na siya ang pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Siya ay isang tao na hinihiling ng mga nakatataas na buhay muli sa anumang paraan. Nang marinig ito, walang sinabi ang banal na emperador at tumalikod upang umalis. Pagkaalis niya, muling isinara ang pinto. Walang nakakaalam na ang banal na emperador ay nakipagsabuatan sa mga tagalabas upang isakripisyo ang buhay ng hindi mabilang na mga disipulo sa Mount Wolvern para sa kapakanan ng muling pagkabuhay ng isang henyo noong sinaunang panahon. Ang mga kalahok sa Grand Tournament ay nagpatuloy sa pagtawid sa Mount Wolvern sa paghahanap ng mga halimaw na lilipulin. Natural, wala ring alam si James tungkol dito. Sa sandaling iyon, siya, si Henry, at Delaney ay nakarating sa kailaliman ng Mount Wolvern. Ang mga punong kahoy sa kanila ay nalanta, at sila ay hindi man lang mga palatandaan ng buhay. May hindi tama, James. Iniskan ang kanyang paligid. Sabi ni Henry, ito ay demonic energy. Kumunat ang noo ni James. Habang nagtataglay siya ng demonic energy, lalo siyang naging talamak sa presensya nito. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na may malakas na demonic energy sa kanyang paligid. Kabanata 2279. Pinagmasdan ni James ang paligid. Ang bawat halaman sa rehiyon ay matagal nang natuyo hanggang sa mamatay. Sanhi ng masamang epekto ng demonic energy. Naguguluhang tanong ni James. Ang weird. Bakit may demonic energy dito? Sumigaw si Delaney. Nararamdaman ko ang nakakatakot na kapangyarihan sa rehiyong ito. Bumalik tayo at maghanap sa ibang lugar. Hindi karapat dapat ipagsapalaran ang ating buhay para dito. Tumango si Henry bilang pagsang-ayon, na nagsasabing, dapat tayong maghanap sa ibang lugar. Ang Mount Wolvern ay napakalaki. Pagkatapos ng lahat, hindi naman natin kailangang hanapin ang lugar na ito. Tumango si James. Sige, balik tayo. Nagpasya ang tatlo na huwag tumungo pa. Sa halip, lumipat sila ng direksyon at naghanap sa ibang lugar. Pagkaalis sa lugar, mabilis silang lumipad sa unahan para maghanap ng malalakas na halimaw. Hindi nagtagal, pumasok sila sa isang marshland. Tumaas ang mga itim na bula. At lumipad ang ilang itim na usok mula sa marshland kung saan maraming hayop ang gumapang. Kabilang ang ilang makamandag na ahas na may iba't ibang laki. Ang ilan ay kasing laki ng hinlalaki, habang ang iba ay ilang metro ang haba. Boom! Habang papalapit sila, narinig ang tunog ng pagsabog. Napalingon si James at ang iba pa at nakita nilang may nakikipaglaban sa isang halimaw. Ang halimaw ay isang puting sawa na daan-daang metro ang haba at nababalutan ng puting kaliskis. Lumilipad sa gitna ng hangin. Nagdulot ito ng malakas na hangin na dumaan sa marshland sa ibaba, na nagpapadala ng mga labi na lumilipad. Samantala, pinalibutan ito ng tatlong tao na walang humpay na umaatake dito. Si Quintin na yan. Nang makita ito, napatigil si James. Sinabi ni Henry, ang sawa ay nasa 8th stair ng Immortal Ascension. Tumango si Delaney at sinabing, bagaman si Eunice ay nasa 8th stair, ang isang halimaw sa katumbas na ranggo ay kadalasang mas malakas kaysa sa isang cultivator. Mahirap para sa kanila na lipulin ang sawa. Sa sandaling iyon, napansin ni James ang isang grupo ng mga tao na nanunood ng labanan sa malayo. Sa larangan ng digmaan, hinawakan ni Eunice ang isang lilang espada sa kanyang kamay at nilaslas ito. Ang espada ay naglabas ng purple na sword light, at sunod-sunod na alon ng sword light ay nagkatotoo, na umatake sa puting sawa. Gayunpaman,
Ang Python ay may hindi kapani-paniwalang mga kakayahan sa pagtatanggol. Dahil dito, kahit si Eunice, na nasa 8th tier ng Immortal Ascension, ay hindi makayanan ang anumang epektibong pinsala dito. Ang sawa ay umungal at marahas na ibinaba ang buntot nito sa sobrang lakas. Naiwasan ni Eunice ang pag-atake sa oras. Gayunpaman, napaatras siya ng malakas na puwersa ng buntot ng sawa at halos mawalan ng balanse. Tumalikod sa katawan. Sa pagsamantala sa bintana ng pagkakataon, inilunsad ni Quintina ang kanyang pag-atake. Lumitaw sa 100 metro sa himpapawid. Ang mga mahiwagang simbolo ay nagkatawang tao sa kanyang palad, na bumababa mula sa langit at bumagsak patungo sa sawa. Natama ng malakas na puwersa. Bumagsak ang sawa mula sa langit at bumagsak sa marshland, na naging sanhi ng pagtilamsik ng itim na putik sa buong lugar. Nang makita ito, sinamantala ni Eunice ang pagkakataon at muling nag-offensive. Ang kanyang espada ay nagbuga ng nakabubulag na sword light, at sunod-sunod na alon ng sword energy na bumaba mula sa langit at tinamaan ang puting sawa. Isa pang alagad ng Welcan Academy ang naglunsad ng kanyang pinakamakapangyarihang hakbang. Ang terrifying True Essence ay nagtipon sa kanyang palad upang bumuo ng isang hugis na parang bola bago bumagsak patungo sa sawa. Gayunpaman, nagdulot lamang ito ng pinsala sa Python. Ito ay lubos na hindi sapat upang lipulin ito. Sumpa kayo, mga tao. Kabanata 2300. Sa marshland, maririnig ang galit na dagandong. Tumaas sa hangin ang napakalaking katawan ng puting sawa, at naglabas ito ng poison gas wave mula sa bibig nito. Ito ay, sa asensya, True Essence wave na naglalaman ng kakilakilabot na lason at nakamamatay kapag nakipag-ugnayan. Pagkakita nito, nagmamadaling umatras ang tatlo, naganap ang matinding labanan. Hindi nakialam si James sa halip ay pinanood ang labanan mula sa malayo. Ang labanan ay nakakuha ng atensyon ng marami, na nagtipon upang tingnan ang sitwasyon. Maya-maya, libo-libong tao ang nanunood mula sa gilid. Ang libo-libong tao na ito ay kadalasang nasa grupo ng 3 hanggang 5. At ang mga nang-ahas na lumapit ay may tiwala sa sarili nilang lakas. Sa panunood ng labanan, hindi napigilan ni James na purihin si Quintina. Tulad ng inaasahan sa isang dakilang supernatural bagamat si Quintina ay hindi pa nakakakuha ng pananaw sa inskripsyon ng daan. Nagawa niya ang mga ito, dahil ang mga inskripsyong ito ay nagtataglay ng napakalaking lakas. Nagawa nilang labanan ang sawa ng tumigil. Bahagyang tumango si Henry at sinabing, "Talaga, ang sawa ay matatalo sa madaling panahon." Tumagal ang labanan sa loob ng 3 oras. Sinamantala ni Eunice ang pagkakataon at naglaslas ng kanyang espada. Ang sword energy ay pinutol sa hangin at pinugutan ng ulo ang sawa. Nang bumagsak ang ulo ng sawa sa lupa, natapos ang labanan. Bumaba ang 3 mula sa langit. Tuwang-tuwa, sinabi ni Quintina. Hindi ko inaasahan na papatayin natin ang isang halimaw sa ika-8 hagdan ng Immortal Ascension sa unang araw. Kung magpapatuloy ito, tiyak na pasok tayo sa top 3. Tumingin si Eunice sa kanya. Ang ekspresyon nito ay naglalaman ng bakas ng paghanga. At sinabi niya, "Nakakahanga ka talaga, Quintina. Gaya ng inaasahan sa isang grand supernatural. Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi ko mapupugot ang ulo ng sawa." Napangiti ng mahina si Quintina at sinabing, "Nambobola mo ako, Eunice." Ang isa pang disipulo ay sumigaw, "Utang ko sa inyong dalawa ang aking pasasalamat." Siya rin ay nagtataglay ng matinding lakas at nasa huling yugto ng ika-6 na hagdan ng Immortal Ascension. Matapos patayin ang puting sawa, pinuri nila ang isa't isa. Pagkatapos, iwinagayway ni Eunice ang kanyang espada at kinuha ang elixir sa katawan ng sawa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, kinuha ng isang napakalakas na puwersa ang elixir.
Sa oras na nag-react si Eunice, nasa kamay na ng ibang lalaki ang elixir. Nakatayo sa himpapawid. Ang lalaki ay nakasuot ng gintong robe at medyo may itsura. Hawak ang elixir sa kanyang kamay. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, "Inaalay ko ang aking pasasalamat, lalagyan ng." Sa pagtingin sa lalaki, si Quintina ay napuno ng galit habang sinasaway siya. Ano ang kahulugan nito? Harold. Ang lalaki ay walang iba kundi si Harold Carmelo. Ang pinakamalakas na alagad ng Divinity Sect ng henerasyong ito at isang Grand Supernatural. Ano ang posibleng ibig sabihin nito? Ngumiti si Harold at sinabing, "Walang anumang patakaran laban sa pag-agaw ng pag-aari ng iba sa tournament na ito." Bakit? Hindi ka ba nasisiyahan? Sampain ka. Nagdilim ang ekspresyon ni Eunice habang nakakuyom ang kanyang espada. Akmang kikilos na siya. May dumating na ibang grupo ng mga tao. 2/3. Nakilala agad sila ni Quintina. Sila ay sina Loki Zabi, ang disipulo ng Infernal Emperor, at si Demetrius Lev, ang disipulo ni Emperor Tamerlane. Noon, nagpakita sila sa Ancient Clan at nilinang sa loob ng Pagoda of Flames. Hindi makapaniwala si Quintina na nasa iisang team sila. Si Loki ay nakasuot ng kulay abong damit. Sumili ang ngiti sa kanyang medyo gwapong mukha nang sabihin niya, "Kumusta ka, MS?" Quintina. Napangisi si Demetrius. "Amin na ang elixir na ito. May marami ka ba?"